injury ni Anthony Davis at pabor ka ba sa rule na ito sa NBA? Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, paki-like mo naman ang ating video mga amigo. Dalawang malupit na game winner buzzer beater shot ang nangyari ngayong araw, at kung ikaw ang nasa losing end, talagang mapapakamot ka na lang ng ulo. Sa laban ng Detroit Pistons versus Miami Heat, naibuslo ni Bam Adebayo ang long distance 3-pointer sa huling segundo ng laro para may panalo ang laro sa score na 101-104. At sa laban naman ng Dallas Mavericks versus Denver Nuggets ay gumawa naman ng kahanga-hangang game winner buzzer beater floater itong si Kyrie Irving. At grabe, ginawa niya ito gamit ang kanyang kaliwang kamay over Nikola Jokic para ipanalo ang laro sa score na 105-107. Ayon kay Kyrie Irving, ito daw yung play na talagang pinagtatrabahuhan nila at masarap daw sa pakiramdam na na-execute nila ito ng maayos. Kailangan niya daw pagtiwalaan ang kanyang ka-teammates at siya daw ay mapalad na naibuslo ang kanyang left-handed floater. Naging kontrobersyal ang laban ng Lakers versus Golden State Warriors sa pag-malfunction ng shot clock bago matapos ang laro, kung saan gumamit na lang sila ng stopwatch at sinasabi ng announcer ang remaining time, pero ganun pa man, marami ng oras ang nakain ito at hindi pumapabor sa Lakers na naghahabol nga. Bukod pa dito, tinanggal ng referee ang 3-pointer ni LeBron James dahil umapak ito sa linya. Pero ang masama dito mga amigo, ginawa ito ng referee after na ma-review ang ibang play, kaya ayon kay LeBron, ngayon niya lang daw na-encounter ang ganitong tawag. Tama nga naman, kung hindi nakita ng referee sa actual play, hindi na nila kailangan tanggalin yung puntos. Kung baga, pagkakamali mismo yun ng referee. Tinanong kung pwede bang gawin ito ng officials na i-review ang naturang play kahit walang challenge, or allowed ba na tanggalin ang score after ng review, at kung anong rules o sitwasyon ang pwedeng i-apply. So ang sagot ng referee ay pwede daw nila itong gawin ayon sa Rule 13 Section 2, kung saan kapag nakaapak sa boundary line ang paa bago i-release ang tira ay pwede nila itong tawagan at matatanggal ang score sa oras na i-replay. Tinanong din mga amigo patungkol sa pag-malfunction ng shot clock early in the fourth quarter, kung saan nareset nga ito sa 24 seconds na pumapabor sa Golden State Warriors. Kung pwede ba nila itong i-review, pero ayon naman sa referee, hindi na daw ito pwedeng i-review. Patay tayo dyan mga amigo. Bukas ay kakaharapin ng Lakers ang Atlanta Hawks sa ganap na 10:30 ng umaga, ngunit hindi pa tiyak ang lagay ni Anthony Davis. Nakalagay sa report na si Anthony Davis ay questionable dahil sa pagkaka-injured niya ng kanyang kaliwang mata, na ayon sa report ni Dave McMenamin, nagkakaroon ng magandang improvement sa injury ni AD. So pwedeng maging game time decision ang mangyari dito kung makakapaglaro si AD o hindi. Ganun pa man, magandang balita ito para sa Lakers dahil hindi nila nireport na out na si AD bukas para sa laro nila versus Atlanta Hawks. Ang Atlanta Hawks ay galing pa lang sa panalo versus Clippers, so back-to-back game nila ito, kaya medyo pabor sa Lakers. 2 beses lang maghaharap ang Lakers at Hawks, kung saan yung unang paghaharap nila ay nakuha ng Atlanta Hawks ang unang panalo.